Isang mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. August 31, 2025. Huling araw din po ng buwan ng August. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. At huwag po natin kalimutan na magsimba. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas chapter 14 verse 1 verse 7 hanggang 14. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, "Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, 'Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyon sa taong ito?' Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, 'Kaibigan, dini ka sa kabisera.' Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas." Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago ko po makalimutan, ang gusto kong ibahagi ay yung sa huling sinabi ng ating Panginoon na gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang ibig sabihin, ang ating binasa ay tungkol sa huwag tayong maghanap para papurihan tayo ng mga tao. Hanapin natin ang ating mithiin ay yung papuri na matatanggap natin sa ating Panginoon. Lalong-lalo na sa mga huling araw na tayo'y tawagin ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. So, medyo pabalik po yung pagbabahagi ko ng reflection. Sinasabi naman dito na kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo at kung ano-ano pa. Sabi niya, ang imbitahan mo ay yung mga pulubi, mga pingkaw. Ganon pa rin ang ibig sabihin po nito. Hindi po ibig sabihin na wag nating imbitahin yung mga
kaibigan natin o mga kamag-anak natin. Ang ibig sabihin ay maging tapat tayo sa kalooban, ang ating kalooban, na nag-iimbita tayo sa kanila, hindi upang ipakita sa kanila na at magpasikat na marami tayong kayamanan o mayroon tayong kakayahan kaya tayo nakakapaghanda ng ganong kagarbong handaan. Kumbaga, ang sinasabi ng Panginoon, linisin natin ang ating puso. Dapat ang motibo natin ay busilak at totoo, hindi dahil para makilala lang o matanyag, kundi ginagawa natin yung paghahanda, pag-iimbita sa ating mga kamag-anak, hindi para magpasikat, kundi dahil ito ay taos-puso sa ating yung pag-iimbita sa kanila. Kumbaga, gusto natin silang makasama, gusto nating gusto natin na sila'y makibahagi sa ating kasiyahan, tulad ng mga kung ano-ano mang okasyon na special para sa atin. At kung iimbitahin natin sila, ay ang ating dapat na motibo ay totoo at tapat. Iyon ay dahil gusto nating ibahagi sa kanila ang ating kasiyahan. Kaya sinasabi dito, ang mga pulubi at mga pingkaw ang imbitahin mo, kasi mga ano mo yun parang wala kang makukuhang kapalit sa kanila, kasi magpapasalamat sila sa iyo dahil naimbitahan mo sila, pero wala kang makukuhang ano pang halimbawa imbitasyon ulit sa kanila dahil wala silang kakayahan na ganun. Pero ganun pa man, sinasabi pa rin ng Panginoon na tumulong tayo sa ating mga kapwa, hindi man kakilala o kaya ay mga mahihirap. At ganun din naman ang ating mga kaibigan o kamag-anak. Basta tapat at totoo ang ating motibo sa pag-imbita sa kanila. At yung dito naman, pabalik tayo ulit. Nung una, sabi ng Panginoon, yung sa unang binasa natin, isang araw ng pamamahinga si Jesus ay nanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng Pariseo ang nag-imbita sa kanya, at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Binabantayan nila ang ating Panginoon. Hindi nila alam na ganun din ang Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Si Jesus ay ganun din. Nagbabantay rin pala si Jesus, at napapansin niya na kung saan umuupo yung karamihan. At baka ganun nga, no? Parang sa iniisip ko lang, no? Baka binabantayan din nila na umupo si Jesus doon sa isang piling upuan, at baka pag nakita nilang umupo doon ay malamang meron silang planong hiyain siya, dahil sasabihin nilang wala naman siyang katungkulan at bakit siya uupo doon. Kaya kumbaga ang ating Panginoon, talos niya kung anong iniisip ng mga taong nasa paligid niya. Kaya inunahan na kaagad ng Panginoon ng paliwanag tungkol sa pagiging mapagpakumbaba. So ang pinaka-tema talaga nitong mabuting balita na ating binasa ngayon ay ang pagiging mapagpakumbaba, yung humility o kaya ang humbleness. At hindi ko po yun ipapaliwanag, subalit ay babasahin ko po dito sa
Philippians, ang mga verses na kung sino ba talaga ang modelo natin ng tungkol sa kababaan o humility. Ito po ay sa Philippians chapter 2, verse 3 hanggang 11. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ganun ang ginawang pagpapakababa ng ating Panginoong Jesus, na sinasabi dito na subalit na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Yun lang po mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.